Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Purihin po ang Panginoon. So, magpapatuloy po tayo sa ating pong pagtalakay sa series po ng mensaheng binigay sa atin ng ating Panginoon. The Holy Spirit, the elect, and the spiritual giftings. So, natapos po natin yung pag-aaral po natin patungkol sa unang element po, the Holy Spirit. At ngayon po tinatalakay natin ang pangalawa, the elect. Ito po tayo bilang mga hinirang ng Diyos. Ayan. The elect. So, ayan. Eklektos, yung Greek word niya. Actually, nasimulan na natin to last Thursday. But yung nakaraang Thursday po ay nagbigay po tayo ng panahon para po sa magandang patotoo ng isang kapatid na binayayaan ng Panginoon si Brother Jeff. So ngayon po tayo nagpapatuloy ng ikalawang session, kumbaga, the elect. Eklektos in Greek, which means chosen by God or handpicked by God. Sa dinami-raming tao, mga kapatid, sa mundo, billions of people, meron pong mga pinili ang Diyos, hinirang niya, handpick, kumbaga sa karamihan, handpick, at itinalaga niya, hinirang niya, para po sa kanyang kapurihan. Tandaan natin, meron pong reason, bakit ka hinantik ng Lord. Merong dahilan bakit ka pinili. At ang nag-iisang dahilan na yon ay para ang ikaw o ang buhay mo ay maging kapurihan ng Diyos. Kaya po pinag-aaralan natin ito para po malaman natin habang tinatalakay po natin ang mga identities or pagkakakilanlan ng mga hinirang ng Diyos, ay makita natin kung isa ba tayo doon sa mga tao na hinirang ng Diyos. Because in our study, ilalabas po natin o ilalabas ng Panginoon sa ating pagsasama-sama, yung katuruan po, kung ano yung mga pagkakakilanlan or yung tinatawag na identities of an elect, mga pagkakakilanlan. So natalakay na natin yung unang pagkakakilanlan. Ang una ay, anuhan lang natin ang recap. Yan. Yung first identity is wearing wedding clothes. Okay? Ano ibig sabihin ng wearing wedding clothes? Having the mark of Christ's finished work, which is we have received, pakinggan po natin mabuti. Ang unang pagkakakilanlan ng hinirang ng Diyos ay sila po ay tumanggap ng banal na espiritu sa kanilang buhay. Meaning, nakikipamahay sa kanila at nakikipamuhay ang banal na espiritu, which is, yun po yung binigay ng Lord nung tinapos niya ang gawain dito sa mundo natin. Okay? That's the sign of His finished work. Kasi kung hindi niya natapos ang kanyang trabaho dito sa lupa ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po niya ma-isesend sa bawat isa sa atin ang banal na Espiritu. Okay? The sending of the Holy Spirit is subsequent to the finished work of Christ. Nagtagumpay siya, and that's why ipinamigay niya ang gantimpala. Okay? Sa kanyang mga hinirang. Yung gantimpala na yon o gift ay ang banal na Espiritu, which is namumuhay at nakikipamahay sa atin. So ano po yung na kayong cellphone ko. Yan, medyo inuubo po ako medyo uso po ang ubo at sipon ngayon. Mag-ingat mga kapatid sa ubo at sipon. So ano po yung mga signs ng Holy Spirit? Actually, kung mapapansin niyo po, meron pong isa tayong kapatid dito na mahusay sa Facebook, ang tawag doon,
mag-post sa Facebook ng kung anong pinag-aaralan natin ngayon. Yan, yung people po siya. Naipopost po niya kung anong pinag-aaralan natin. So makikita niyo doon kung ano yung napag-aralan natin last week. Okay? So ano yung signs na meron kang Holy Spirit? You are, number one, you are not controlled by the sinful nature. Number two, nandiyan ba yan, middle? Wala, no? Wala, okay. Number two, the work of the Holy Spirit is alive in you. Number three, ano lang to? Recap nung nakaraan. Your life, your mind, and your heart are being led by the Holy Spirit. So you are obligated to be holy and righteous. Okay? Ang mga pinananahanan ng banal na Espiritu, mga kapatid, ay nakakaramdam, nakakaranas. Na sila po ay, dahil sa pakikialam ng banal na Espiritu na nabubuhay sa kanila, sila po ay inuobliga daily, araw-araw, ng banal na Espiritu na nasa kanila, na mamuhay sila ng banal at matuwid. Sana po nararamdaman natin yun sa buhay natin. Yung parang lagi tayong inuobliga na mamuhay sa kabanalan ng katuwiran. Ang sign po yun, mga kapatid, na nasa iyo ang banal na Espiritu. And then, number 4, you are confidently believing that you are a child of God. Kumpiyansa ka. Dahil nararanasan mo, nararamdaman mo ang banal na Espiritu nasa iyo, kapatid. At yun ang nagsasabi, sinabi nga sa Romans, di ba? Yun ang nagsasabi at nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na tumawag na Abba, Father, Ama. Yan ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa kasi nandun yung ganun na Espiritu na namumuhay sa iyo. And then, number 5, you are suffering with Christ in this world. Isa sa senyales na nasa iyo ang ganun na Espiritu ay nakikita mo ang sarili mo na nakikiisa ka sa pagdurusa kagaya ng Panginoong Kristo. Ibig sabihin na nagdurusa, nagka-counterflow ka. Kung ikaw ay driver, alam mo yung counterflow eh. Dito papunta yung mga sasakyan, ikaw naman, nagka-counterflow ka. Ibig sabihin, ang mundo papunta dito, ang buhay mo naman ay papunta ron. Kaya nagdurusa ka, ibig sabihin, lumalaban ka sa kung ano man yung buhay dito sa mundo ito. Kagaya ng Panginoong Kristo. And then lastly, you understand clearly the plans and purposes of God in your life. Kung nasa iyong banal na Espiritu, tuturuan ka nito. Okay? Hindi ka hahayaan ito na mangmang sa espiritual at sa pananampalataya. Hindi ganun ang banal na Espiritu. Kaya ibinigay sa atin ang banal na Espiritu para maging counselor natin at maging tagapagturo natin. Okay? Kaya, ang senyales na nasa iyong banal na Espiritu, mauunawaan mo mabuti ano ba ang plano ng Diyos sa buhay mo. Okay? Kagaya ng pag-aaralan next time. Dahil sa spiritual giftings na binibigay sa'yo. Okay, yan po yung recap natin ng point number 1. And then point number 2. Point number 2, yan. Ano ang pagkakakilanlan na ikaw ay hinirang ng Diyos? Ikaw ang dahilan, o ang mga hinirang ang dahilan, bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay nagmamadaling bumalik? Okay? Babalikan ka ng Panginoong Jesucristo. Yun ang pangalawa mong identity. At pag-aaralan natin ngayon, ano ang mga senyales o ano ang mga pagkakakilanlan din ng mga taong babalikan ng Panginoon. Okay. Basahin muna natin ang sinasabi sa Matthew chapter 24. Matthew chapter 24 verses 21 to 22. Okay. Doon po nakasabi yung pagbabalik ng Panginoon para sa mga hinirang. Okay. Matthew chapter 24, verses 21 to 22 says, For then there will be great distress
unequal from the beginning of the world until now, and never to be equal again. Ito po yung darating na kapighatian. Kanina nanonood ako ng na isang serye na patungkol sa Doomsday. Patungkol ito sa nuclear holocaust, kumbaga, sa nuclear war. So, hindi ko ma-imagine nung pinipresent nila kung anong mangyayari sa mundo. Pero bago ko napanood yun, binigay muna sa atin itong message na to. Medyo medyo nangungusap lang sa akin ng Panginoon sapagkat nagawa ng message na to bago ko napanood yung mga yun. So sabi niya, for then there will be great distress, unequal, from the beginning of the world until now, and never to be equal again. Pakinggan mabuti mga kapatid. Meron daw darating na kapighatian sa mundo na hindi pa nangyayari kailanman. At ang darating na kapighatian na ito sa mundo ay hindi na kailanman mapapangalawahan. Okay? Kung mahilig po kayo sa history, mga kapatid, makikita niyo kung gaano kahirap ang mundo noong mga naunang panahon. Ngayon, ang mga gera ngayon, pindutan na lang, missiles, ganyan, baril na mga high power. Noon hindi, suguran ang mga tao. Kingdom to kingdom nagtatagaan pag napapanood ko yung mga movies yan, tsaka pag nababasa ko yung history. Matitindi ang kapighatian noon. Grabe ang kapighatian noon. Sa panahon ng Panginoong Jesucristo at bago nagkaroon ng modern world na kagaya natin ngayon. Matitindi ang kapighatian na yun. Meron na tayong World War I and World War II. Meron na tayo. At hindi natin alam kung kailan mangyayari yung World War III. Pero kung babasahin yung history patungkol sa World War I at sa World War II, napakatitindi na pong kapighatian na nangyari noon. Kung mahilig kayo sa history. Pero ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo dito ay isang kapighatian na hindi ma-equal ng mga naunang kapighatian sa mundo. Okay? Hindi mas magiging talamak at hindi mas magiging grabe kaysa sa mga naunang kapighatian na nangyari na. At ang panuntok doon, hindi na uli mapapangalawahan ng kapighatian. Ibig sabihin, yun na yung end. Tapos na. Okay? And never to be equaled again. Verse 22, sabi dito, if those days had not been cut short, no one would survive, but for the sake of the elect, those days will be shortened. Okay? Bakit pa iikliin ng Diyos ang kapighatian na yun? Kasi hindi makakayanan ng tao yung labis na kapighatian na yun. Bakit pa iikliin ng Diyos ang kapighatian na yun? For the sake of the elect. Para sa mga hinirang niya. Darating ang Panginoon, iba po yung second coming sa rapture. Ang tinutukoy natin ngayon mga kapatid is yung rapture. Because yung rapture po, mauna kesa sa second coming ng Panginoon. Hindi tayo tatalakay ng malalim kasi ang tinutukoy natin dito, pinupuntuhan natin dito mga kapatid, ay yung mga hinirang o yung mga sinasabi dito ng mga elect. Ang mga elect na tinutukoy dito mga kapatid, para sa kanila o sila ang dahilan bakit ang Panginoong Jesucristo ay nagmamadaling dumating. Okay? So yun ang pangalawang identity mga kapatid. Christ is coming back quickly for them. Napakaligaya naman kung isa ka sa mga yon. Nagmamadaling bumalik ang Panginoon para iligtas ka, kapatid, sa nakaambang kapighatian at kapahamakan. Okay?
napakaligaya ng puso mo kung maliwanag sa iyo na isa ka sa iiwas ng Diyos sa napakatinding kapahamakang darating. And we must believe that kung pinaniniwalaan mo ang sarili mo na ikaw ay hinirang ng Diyos. Okay, ang tanong, bakit ka naman babalikan ng Panginoon? Ano naman ang makikita sa iyo dapat, bakit ang Panginoon ay nagmamadaling bumalik para sa iyo? Okay? The identity of those people whom Jesus Christ is coming back for. Okay? Number 1. Okay, babasahin po natin yung Thessalonians chapter 4, verse 1 to 18. Kapatid, tignan mo yung sarili mo, i-assess mong mabuti, sapagkat hindi po tayo pwedeng magkaroon ng pananampalataya o pag-asa na hindi nakatungtong sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Okay? Baka tayo'y umaasa o gumaganap o nananampalataya sa mga bagay na hindi nakatungtong sa salita ng Panginoon. Sino itong mga tao na ang Diyos ay nagmamadaling balikan at iiwas sa kapahamakan? Ang tanong mo sa sarili mo ngayon, ako ba'y isa doon? Nakikita ko ba yung sarili ko sa identity ng mga taong tinutukoy ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 to 18. Okay, number 1, balik mo nga sandali. Okay, ito yung unang pagkakakilanlan. Sino sila? The faithful of God. So, rapture is for the faithful. Maraming nangangaral mga kapatid na ang rapture daw ay para sa lahat na nagsasabi na sila ay anak ng Diyos. Hindi po. Wala pong nakasulat na gano'n sa Biblia. Okay? Ang rapture ay hindi para sa mga nagsalita lang ng mga tao na, ako gusto kong maligtas, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas, anak mo na ako ngayon. And then mamumuhay sila sa karumagduman na pamumuhay. Hindi para sa kanilang rapture. Tandaan natin, ang rapture ay para sa mga faithful ng Diyos. At ano yung mga faithful na yan? Anong mga nangyayari sa Kanya? Unang pagkakakilanlan, pakibalik mo. Those who are instructed to please God. Okay? Ano ibig sabihin yan? Malinaw sa iyo, kapatid, kung ano ang inuutos ng Diyos at ginagawa mo yun sa buhay mo. Okay? Hindi yung one shot na, basta ako tinanggap ko ang Panginoon, gagawin ko na ngayon kung anong mga gusto kong gawin dahil ligtas na ako. Walang nakasulat na ganon. Wala. You are instructed. Okay? If you are an elect of God, you are instructed to please God in your life. Ang buhay mo ay dapat nagiging kaluguran ng Diyos. Yun ang unang sign. Sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 to 2. Let us read. Let us read. Listen very carefully. Huwag niyong i-ignore. Huwag niyong kalmahin ang puso't isipan niyo. Basta ako. Wala na akong pakalam sa mga yan. Basta ako. Okay ako. No. Tingnan mo mabuti. Sapagkat sa panahon ng Panginoon, sabi ng Biblia, there will be gnashing of what? Teeth. May mga ngalit ng ngipin. Ito yung mga taong merong false hope, maling pag-asa, sapagkat wala na silang pakialam sa instruction ng Lord. Ang gusto lang nila ay yung kita. Ayaw nilang mag-invest, gusto lang nila ng profit. Wala pong ganun nakasulat sa Biblia. Kung lilinawin natin ang nakasulat sa Biblia, makikita po natin kung ano ang nais ng Diyos. They are instructed, the elect, ang mga hinirang ng Diyos, they are instructed, inuutusan na maging kaluwalhatian ng Diyos. They are instructed to please God. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 to 2, finally, brothers, we instructed you how to live
in order to please God. Ayan ang mga ninineglect ng mga ayaw ng ng mga ayaw ng pagsunod sa Lord. Gusto lang nila yung salvation, pero inineglect i-ignore na nila yung instruction. Sabi diyan, inuutusan ko kayo, brothers and sisters, we are all instructed by God to live a life pleasing to Him. As in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this life, which is pleasing to God, to do this life more and more. Hindi pakinggan mabuti, hindi ito isang one-shot deal. Ang instruction, mga kapatid, is to do this life, which is pleasing to God, to do this more and more. Magpapatuloy at magpapatuloy. Okay. Pastor, ang hirap naman yata nun. Kung naisip mong mahirap, inignore mo yung unang senyales. Ano ba yung unang senyales? The Holy Spirit is what? Living in you. And the Holy Spirit which is living in you gives you the what? The will and the act. Ano yun? The will and the ability to please God, to do His will. Kaya magagawa mo. Kasi nasa iyo ang Holy Spirit. Nakasuot ka ng damit pangkasal. Ibig sabihin, nasa iyo ang grasya ng Diyos. Nabubuhay sa iyo ang tinapos na gawain ng Panginoon. The grace of Him. The grace of God. The presence of the Holy Spirit. Kaya naman, yung instruction na ito, mga kapatid, ay ibinigay ng Diyos hindi po sa lahat ng tao, kundi sa mga hinirang ng Diyos. Ang inuutosan ng Diyos na gawin to, mga kapatid, alam niyang hindi makakasunod ang walang banal na Espiritu. Alam ng Diyos yun. Kaya binigyan ka ng banal na Espiritu para magkaroon ka ng kalooban at ng kakayanan na sundin siya. Okay? Kaya huwag mong sasabihin, ang hirap naman sumunod. Ayoko na nga. No? Hindi ganon ang nakikita ng mga hinirang ng Diyos. Maligaya silang susunod sa Diyos. Pag-aaralan natin mamaya. Okay? For you know what instructions we gave you by the authority of the Lord Jesus Christ. Ang mga hinirang ng Diyos, mga kapatid, ang mga hinirang ng Diyos, alam nila kung ano ang mga utos ng Diyos na dapat nilang tuparin sa kanilang buhay. Alam nila. Alam nila na sila'y niligtas ng Diyos para sumunod sa kanyang pinag-uutos. Sapagkat ang pagsunod sa inuutos ng Diyos, mga kapatid, ay siyang magbibigay patotoo sa lahat ng tao kung gaano kainam ang kapangyarihan ng Diyos at kung gaano kataas ang kanya kaluwalhatian. Kapag nakikita ka ng tao na ikaw ay isang huwaran o example ng isang taong pinananahanan ng Diyos. Okay? So napaka-importante, mga kapatid. And then point number 2. Point number 2. Okay. Yeah. Sino itong mga tinatawag na mga taong hinirang, nagmamadali ang Panginoon na balikan sila? Anong makikita sa kanila? Ito yung mga taong, those who are being sanctified in this life. Okay? Ano yung sanctified, mga kapatid? Ito yung mga taong set aside for righteousness and holiness. Bata pa ang mga anak ko. Si Miko, si Mia, si Miguel. Mga bata pa sila. Meron silang palaging naririnig sa akin.
Meron akong pinauulit-ulit na salita sa kanila hanggang sa dumating na sila sa kanilang pagiging mature. Ano yung salita na yon? Huwag kang gumaya sa mundo, sa sanlibutan. Iba ka sa kanila. Okay? Hindi ka kabilang sa sanlibutan. Iba ka sa kanila. Anong pagkakakilanlan, mga kapatid, na ikaw ay hinirang ng Diyos? You are sanctified in this life. Ano ibig sabihin ng sanctified? Inihiwalay ka ng Diyos sa karamihan. Huwag mong gagayahin ng sanlibutan. Inihiwalay ka ng Diyos sa karamihan. Set aside for what? Bakit ka inihiwalay ng Diyos, kapatid? Bakit ka inihiwalay? Ayaw ng Diyos na maging kamukha ka ng sanlibutan. Okay? Inihiwalay ka para gawin kang banal at matuwid. Isang pagkakakilanlan na meron niyang Diyos. Isang tao na pagkukunan ng kaluwalhatian ng Diyos kapag nababanaag ang buhay. Kapag nakikita ang buhay. Yan, tanong mo sa iyong sarili. Tanong mo sa iyong sarili. Ang buhay mo ba, kapatid, ay nakikita mong hiwalay or set aside or sanctified sa karamihan? Nakikita mo ba ang sarili mo na ang sanlibutan ay papuntang kanluran? Ngunit ang buhay mo ay papuntang silangan. Nakikita mo ba yon? Kontra ka sa mundo? Hindi ka nakikisa sa mundo? Kaiba ang takbo ng buhay mo, kaiba ang takbo ng pag-iisip mo, kaiba ang ipatutungo mo kaysa sa mga tao sa sanlibutan ito. Okay? Hindi ka kamukha nila. Tandaan mo, kapatid, may dahilan ng Diyos kaya nagmamadali siyang balikan ka. Okay? Hindi ka babalikan ng Panginoon kung ikaw ay kamukha lang din ng mga tutupukin niya sa impyerno. Tandaan mo yan mabuti, kapatid. Kung ang buhay mo ay kamukha lang din ng mga tutupukin sa impyerno, o pangsawalang hanggang mapapalagay sa apoy ng impyerno, hindi ka babalikan ng Panginoon. Maging makatotohanan tayo sapagkat yun ang nakasulat. Okay? Are you seeing your lives daily sanctified by God? O inihiwalay ng Diyos sa mundong ito? Kung umiinom ang mga kaibigan mo, o mga katrabaho mo, o kung sino man sila, nakikita mo ba yung sarili mo na umiinom din? Kung nambababae ang mga kasamahan mo, nakikita mo ba ang sarili mo na nambababae din? Kung ang mga kasamahan mong kamag-aaral ay gumagawa ng masama, nakikita mo ba ang sarili mo na ganun din ang ginagawa katulad nila? O nakikita mo ang sarili mo nakaiba sa kanila? Ayan na. Maging malinaw sa atin, mga kapatid. Kung kapareho ka lang nila, ngayon pa lang kailangan mong maintindihan, hindi ka kasama sa mga taong nagmamadaling balikan ng Panginoon. Nagmamadali siyang balikan ka, kapatid, because ayaw niyang listen very carefully. Nagmamadali siyang balikan ka, kapatid, kasi ayaw niyang makatulad ka ng mangyayari sa mundong ito. Sapagkat ang kapighati ang darating ay karapat-dapat lang danasin ng mga taong ayaw makinig at ayaw sumunod sa Diyos. Karapat-dapat nilang danasin yun. Ngunit ikaw, sinet aside ka ng Lord na hindi ginagawa ang karumal-dumal na ginagawa ng sanlibutan. Kaya nagmamadali siyang balikan ka, i-rapture ka sa mundong ito. Okay? Mga kapatid, hindi biruan ang ginagawa natin. Nilalabas ng Diyos ang katotohanan para hindi tayo mabigla. Isang araw, nabigla ka, na-rapture na lahat. Tapos nagtatanong ka sa Panginoon, bakit hindi ako? Bakit hindi ako kasama? Balikan mo yung
buhay mo? Ano bang pinaggagawa mo sa buhay mo? Bakit hindi ka nakasama sa rapture? Okay? Seryoso po ang usapan natin mga kapatid. Ito yung mga elect. And then, number 3. Number 3. Sino itong mga babalikan ng Panginoon? Number 3. Okay. 3 to 8 pala yan, ano? Okay. Point number 3. Sino itong babalikan ng Panginoon? Ito yung those who are leading a quiet life and respected by the community. Basahin muna natin. Sino yan, Pastor? Sino yung mga babalikan ng Panginoon? Those who are leading a quiet life and respected by the community. Sinasabi po yan sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 to 12. Okay, reminder mga kapatid, for your information pala, itong pinag-aaralan nating 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 to 18, ito po ang tinatawag ng Bible na rapture verses. Rapture verses. Dito mo mababasa yung rapture verses. Actually, marami yan. Pwede nyo kunin sa akin. Mga 15 verses yan. O 15 texts, different verses, na patungkol sa rapture. Okay? Na sa pangako ng Lord na babalikan ka para iligtas sa kapigatiang darating sa mundong ito. Okay, basahin po natin. Those who are leading a quiet life and respected by the community. 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 to 12. Okay? Ayan. Make it your ambition to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your hands, just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders, and so that you will not be dependent on anybody. Okay? Mga kapatid, isa itong pagkakakilanlan na isa ka sa mga tao kung bakit ang Panginoon ay nagmamadaling bumalik. Okay? So, ang tanong mo sa sarili mo, are you leading a quiet life? Ano ibig sabihin ng are you leading a quiet life? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo na ano yung usong salita ngayon? Na marites, marisol, maricon, ano yung mga salita na yun? Na nagpipertain sa pakalamero ka sa buhay ng iba, masyado mong tinitignan ng iba, pinupuna ng iba, sabi ng Biblia, pinupuna mo yung mga puwing ng kamukha mo, puwing, pero hindi mo nakikita yung trosong nasa iyong mga mata. Okay? Are you leading a quiet life? Namumuhay ka ba sa isang buhay na matahimik na nakikipag-niig, nakikipag-ugnayan sa Panginoon at ina-assess mong mabuti ang sarili mo. Tinitignan mong mabuti ang sarili mo kung ikaw ba ay kaparehas ng mga sinasabi ng salita ng Diyos na anak niya, na pinili niya, na hinirang niya. Tinitignan mo ba ang sarili mo? Nakamukha ng mga taong sinasabi ng Biblia na babalikan niya, na babalikan ng Panginoon. O nakikita mong sarili mo na very busy ka. Nagkukumahog ka, napunahin at tignan ng iba samantalang hindi mo ina-assess. O ini-examine na mabuti ano ang nangyayari sa buhay mo. Okay? Mga kapatid, papuri sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos. Ang church natin ay matagal na hindi po tayo inaalipin ng espiritu ng diablo ng pakikialam sa buhay ng iba. Lalo na sa pakikialam sa buhay ng kapwa natin, mananampalataya.
At nakikita natin ang paggawa ng Panginoon na tayo po'y nakatutok sa kung ano yung nangyayari mismo sa ating sariling buhay. Kaya hindi tayo nagmamayabang sapagkat nakikita natin ang ating sarili pare-pareho na tayo po'y nangangailangan ng awa, nangangailangan ng kabutihang loob ng Diyos sapagkat hindi natin nakikita ang ating sarili na magaling, mahusay, at kayang-kayang maligtas sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Okay? Are we leading this quiet life na sinasabi ng banal na salita ng Diyos? And are we earning the respect of other people? Isa sa matagumpay na dahilan, pakinggan mabuti, isa sa matagumpay na dahilan kung kaya, mga kapatid, nagiging successful ang ating pong outreaches or witnessing, ay kung makikita tayo ng sanlibutan na respeto at kapanipaniwala ang mga pinagsasasabi natin sapagkat nakikita nila ang katagumpayan sa ating mga buhay. Okay? Kasi kung pupunta ka sa isang lugar, magmi-mission ka kuno sa isang lugar, lalapit ka sa mga tao, at pag ni-research ng tao ang buhay mo, nagtanong-tanong ang tao patungkol sa buhay mo, at ang maririnig nila, ay sino yung nagpupunta sa inyo? Ay si Doy ba yan? Si Doy? Ay naku, huwag kang maniniwala dyan kay Doy. Ganito yan. Meron akong konfirmasyon kung bakit sinasabi ko sa'yo, ganito yan, huwag kang maniniwala dyan. Are you earning the respect of the community? Pag sinabi mong anak ka ng Diyos, papaniwalaan ka ba ng komunidad? Ano ang nakikita nila sa'yo? Talaga bang i-respeto nila ang mga salita mo? Isa sa napaka malaking dahilan bakit nagtatagumpay ang iyong witnessing o ang iyong outreach, ang iyong mission, kapatid, ay dahil na-earn mo ang respect ng community. Pag nakita ka nila, ay, sige, pakinggan yan. Kapanipaniwala yan. Ganito yan. Ganito ang nangyari sa buhay niyan. Ganito ang pamilya niyan. Ganito ang mga anak niyan. Ganito ang church na pinupuntahan niyan. Okay? Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid? Meron tayong obligasyon na magkaroon ng isang buhay na karespeto sa komunidad. Okay? And then number 4. Those who are not ignorant about the promises of God. Basahin po natin. 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 17. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, or to grieve like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself, talakayin muna natin yung 15. Sabi ni Apostol Pablo dyan, mga kapatid. Kasi ever since namatay ang Panginoon at ma-ascend siya sa sangkalangitan, mga kapatid, it has been 2,000 years now. Okay? Matagal na panahon na. 2,000 years ago. Yung pag-asang pinanghahawakan natin ngayon ay sinabi na ito ng mga nauna sa atin. Kaya ang nagsasalita dito si Apostol Pablo.
Sinabi niya ito, mga kapatid, maybe 30 years or 40 years after na ma-ascend si Jesus Christ papuntang langit. At kinakatigan nila ang pananampalataya na ito na ipinasa nila sa atin. Okay? Ang totoo, mga kapatid, kaya medyo obscure, hindi masyadong malinaw ang pagtalakay nila patungkol sa rapture at sa second coming. Kaya minsan, kung mapapansin niyo, yung mga verses na ito na parang nag-overlap, nagkaka-rumble-rumble, is, hindi rin nila alam kung kailan darating ang Panginoon. Tandaan natin, walang nakakaalam kung kailan talaga darating ang Panginoon. At mismong si Jesus Christ, nung nandito siya sa lupa, okay? Nung nandito si Jesus Christ sa lupa, sinabi rin niya, walang nakakaalam ng aking pagbabalik. Mga anghel sa langit din nila alam, maging ang anak ng tao. Sinabi niya, maging ako, hindi ko alam ang itinakda ng Ama kung kailan niya ako papabalikin. Okay? Ngayon, yung mga theology behind that, hindi natin pag-uusapan ngayon, sapagkat maraming argumentong pag-uusapan patungkol doon. Okay? Maraming makakalkal na katotohanan. Pakinggan niyo mabuti. Na patungkol doon. Okay? Ngayon, si Apostol Pablo sabi niya, we who are left till the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Kadalasan ngayon, pag may namamatay sa mga funerals, okay? Kaya hindi natin yung ginagawa, yung ginagawa ng karamihan. Kadalasan ngayon, para, anong tawag doon, para ano mo yung kalooban, para, ano? Kalamayin. Ano yung kalamayin? Yung ano sa English na yung, para lang pagaanin mo ang kalooban ng mga naulila dahil namatayan sila. Ang kadalasang sinasabi, mga kapatid, is, tahan na. Huwag ka na mag-alala. Mas maganda ng kalagayan ngayon. Nasa piling na siya ng Diyos. Yan ang kadalasang sinasabi. Ngayon, halugugin niyo ang inyong mga Biblia. Hanapin niyo doon kung totoo yung sinasabing, pag namatay ang tao, immediately mapupunta siya kay Jesus Christ o sa langit. Maghanap kayo ng verses sa Bible na gano'n. Mga kapatid, wala po kayong makikita. Ang mga makikita niyo, mga kapatid, ang mga taong namatay ay nasa deep sleep. Sa malalim na pagkakahimlay o pagkakatulog. Yan ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. We who are left, tayo na mga buhay pa ngayon, kung darating ang Panginoon ngayon, sabi ni Apostol Pablo, tayo na mga buhay ay hindi natin mauunahan ang mga mahal natin sa buhay na mga hinirang, na mga mananampalataya. Hindi natin sila mauunahan sa Diyos, sa Lord. Mauuna sila kaysa sa atin. Bubuhayin muna sila para salubungin ang ating Panginoon sa himpapawid. Yan ang sinabi. Will certainly not precede those who have fallen asleep. Okay. Ngayon, magkalinawan tayo. Kung si Bro Daniel ay hinirang ng Diyos, which is hindi akong mag-judge, no, ang Diyos. Naniniwala tayong lahat. Okay? Gusto nating paniwalaan na ang mga kapatiran natin dito ay tunay na sumampalataya sa Diyos. That is why ang tawag doon ay pananampalataya. We believe na tayo at ang mga tinatanggap nating mga kapatiran ay tunay na sumasampalataya sa Diyos. Yun ang ninanais natin. But the judgment ay hindi nakasalalay sa atin. Tandaan niyo yan.
Hindi porke sinabi natin na, huwag ka mag-alala, kapatid, ligtas ang asawa mo, o ligtas ang anak mo, o ligtas ang kapatid mo. Kahit ilang milyon nating sabihin yun, walang kapangyarihan yun. Because the judgment is not ours. It is God's. Ang meron tayo, paniniwala at pananampalataya na ang ating mga mahal sa buhay na nauna sa atin ay isang araw makakapiling ng Diyos. Okay? Kung ngayon ang rapture, Sister Yoli, kung eto na, itong panahon na ito ang rapture, kung tunay si Brad Daniel na hinirang ng Diyos, hindi mo siya mauunahan. Kung tunay kang hinirang, hindi mo siya mauunahan. Uunahin siya ng Diyos, ng Panginoon, bago ikaw nabuhay. Yun ang sinasabi dito. Bakit sinabi ito, mga kapatid? Marami kasing nag-grieve. Maraming nagdadalamhati. Pakinggan yung mabuti. Maraming sumusobra sa kalungkutan kapag nawawalan ng minamahal sa buhay. Sinabi ito ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng banal na Espiritong nasa kanya upang bigyan tayo ng encouragement o lakas ng loob at ang tawag doon, kalamayin ang ating kalooban na ang ating kapatid o ang ating mahal sa buhay na nauna sa atin ay may mas magandang kalalagayan kesa sa atin. Because they will mauuna sila sa atin kapag dumating ang Panginoon at hindi natin sila mauunahan. Okay? Pero hindi totoo yung kung mag-alala, nando na siya. Kapiling na niya ang Diyos. Wala pong nakasulat na gano'n. I'm sorry, ang nakasulat po ay ganito. Paulit-ulitin nyo man ang Bible, ang nakasulat ay ganito. They are in deep sleep. Pero ang pangako ng Diyos, pag dumating siya, mauuna sila. Okay, mauuna sila kesa sa atin. Okay, verse 16. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. Okay? Ano ibig sabihin? Resurrection ng mga namatay. And then rapture. Okay? The dead in Christ will rise first. Sila muna ang mauna. And then, 17, up. Okay, 17. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. So, ditong verse na to, pakinggan nyo mabuti. Etong verse na to, mga kapatid, ang nagpapatunay sa atin. Sabi diyan, and so, we will be with the Lord forever. Kailan tayo mapupunta sa piling ng Lord? Kailan? Tayo at yung mga namamatay, kailan? Kailan darating yon? Sa rapture. Okay? Hindi ngayon. Sa rapture, we will be with the Lord forever. Pagdating nung rapture. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Ako din ay merong tatay na namatay. Okay? Alam ko rin na nagkakaroon din ako ng mga prayer na yung mahal ko sa buhay na namatay ay talagang nakakilala sa Panginoon. Because my father, mga kapatid, ay hindi naman natin nakasama dito sa kongregasyon na ito. Okay? Although, marami akong times, mga kapatid, na nagpapatotoo sa Kanya.
Sapagkat kasama ko siyang nagtatrabaho sa Orica. Ako ang supervisor niya na nasa planta, siya naman ang contractor ko, si tatay. Sabay kaming kumakain, sabay kami nag-uusap kami. Kadalasan ng panahon na yun, mga kapatid, dahil si tatay ay may cancer, seryoso siya sa mga usapang gano'n. Okay? May bukol siya dito. Nakikita niyo naman dati kung sino nakakilala kay tatay. May cancer siya. Thyroid. Cancer sa thyroid. Okay? And then, nung siya ay nasa ospital na, biniyayaan kami ng Panginoon na makasama siya sa ospital ng ilang buwan? Halos sobra sa isang buwan. Sa kanyang paghihirap na kasama namin siya, halos sobra sa isang buwan. At patuloy akong nag-witness sa kanya. At dahil si tatay ay pinutas itong air pipe na dito, at tinusukan ng para makahinga, hindi na niya kayang huminga sa nostrils niya. Binutas na lang ang kanyang yung pipe, wind pipe ng tawag ng wind pipe, tinusukan ng alam mo yung term, pangpahinga dito. Hindi na lang siya humihinga. Hindi na siya makapagsalita. Bumubuka ang bibig niya, hindi na siya makapagsalita. So nag-witness ako sa kanya. Ang sagot na lang niya ay ganyan at ganyan. Okay? Kaya nagkaroon ako ng time na mag-witness sa kanya. Again, mga kapatid, hindi ako ang judge. Ang Lord ang judge. Siya ang humuhusga. Ang meron lang ako ay pananampalataya na yung mga panahon ng pakikipag-usap sa kanya ay nag-work sa kanya. Yun lang ang tangan ko. Okay? Yun lang ang kaligayahan ko. Pero hindi ko alam kung ano talaga ang judgment ng Lord sa aking tatay. Okay? Kaya kung isa siya sa hinirang ng Diyos, kapatid, hindi ko siya mauunahan kung darating ang Panginoon ngayon. Mauuna siya sa akin. Pag nandun siya, tsaka pa lang ako susunod sa kanya. Yan ang sinasabi. And after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. And last. Yan. Dalawa pa pala to. Pero tatapusin natin dito sa point number 4. Sino tong mga babalikan ng Panginoon? Those who are tama. Panglima na pala. Those who are being constantly encouraged and strengthened in the faith. Yan. Kapatid, kung hinirang ka ng Diyos, kung ikaw ay babalikan ng Diyos, makikita mo ito sa iyong sarili. You are being consistently encouraged and strengthened in the faith. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Sinong naniniwala dito sa backsliding? Pag-uusapan natin. Backsliding. Kasi naging uso yung salitang backsliding. At parang naging scapegoat na yan ng mga nagsasabing mananampalataya kuno na pwede naman isang araw sa inyong buhay, kung kayo'y mananampalataya, pwede naman isang araw sa inyong buhay, pwede namang magloko, pwede namang mag-backslide. Uso yung salitang backsliding No? Walang nakasulat na gano'n sa Bible, yung backsliding. Walang backsliding sa hinirang ng Diyos. Okay? Greater is He who is in you than he who is in this world. Mga kapatid, kung hinirang ka ng Diyos, nasa iyo ang banal na Espiritu. Kung nasa iyo ang banal na Espiritu, malakas ang meron ka. Malakas siya at hindi siya tatalunin ng sanlibutan ito. Ano ibig sabihin? Mga kapatid, nararanasan mo ba na sa araw-araw, mga kapatid, ay hindi ka pinababayaan ng Diyos na sumigi sa kamalian at sa kasalanan? Nararanasan mo ba yun, kapatid? Listen very carefully. Nararanasan mo ba ang sarili mo na hindi ka pinababayaan ng Diyos? Na sumigi ka ng sumigi sa kamalian.
Hindi niya inaalaw na magpatuloy ka sa kamalian. Pinakikialaman niya ang iyong buhay at kinukulit ka niya araw-araw sa anumang paraan. Maybe bibigyan ka niya ng sakit. Maybe yung mga tinatago mong kasalanan ay akala mo sekreto. Pero huhulihin ka ng Diyos, papakita niya sa iyo yung kasalanan na yun. Sasabihin niya sa iyo sa pamamagitan ng nakakagulat na paraan, bakit nalaman yung kasalanan na yun? Hindi ka niya hinahayaan. Nakikita mo ang sarili mo that you are constantly being encouraged and being strengthened in the faith. Hindi ka kailanman pinapakawalan ng Lord. Nasa Kanya kang mga kamay. Hindi ka niya hinahayaang humalagpos sa Kanyang mga kamay. Kaya nakikita mo yung sarili na ever since na magkaroon ka ng pananampalataya, ever since na mabuksan ang isip mo sa mga katotohanan patungkol sa Diyos, kapatid, nakikita mo sa sarili mo na nag-i-improve daily. Hindi pasama, kundi pabuti ang iyong buhay. Kaya nagkakatotoo sa iyo, yung ating inaawit, kinakanta na, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Okay? Kung hindi mo nakikita sa iyo na binabago ka ng Lord, at ini-encourage ka, at pinapalakas niya ang pananampalataya mo sa anumang kaparaanan, dahil pinakikialaman ka at kinukulit ka ng Banal na Espiritu, kagaya ng mga preaching na ganito, na dinidiretsa ka, na hindi ka hinahayaang humulagpos sa karimari-marim na sanlibutan, na buhay ng sanlibutan. Kung nakikita mo yan, kapatid, mapalad ka. Okay? Mapalad ka. Sapagkat nakikita mo ang sarili mo o napapatunayan mo ang mga katangian ng mga hinirang ng Diyos. Kung bakit siya ay nagmamadaling bumalik para dagitin ka, iiwas ka sa kapahamakan na darating sa mundong ito. Okay? You are constantly hearing the gospel of truth that makes yourself steadfast, strong, strengthened in the faith. Okay. So yun po ang 5 katangian, mga kapatid, ng mga taong babalikan ng Diyos. Okay, life's question. Pag-uusapan natin, life's question. Ayan. Do you see yourself as one of those whom Jesus Christ is coming back for? Because these identities in 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 to 18 are actually happening to you. Mga kapatid, kung papansin nyo, direkta ang atin pong mga pagtatanong. Huwag kayong malungkot kung direkta ang mga pagtatanong sa atin. Hindi kasi natin alam. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Okay? Malay ba natin na habang hinuhubog tayo at kinukulit ng Panginoon ngayon, malay ba natin na mamaya-maya ay pwede na siyang dumating? Di mas mainam, mga kapatid, kung ngayon pa lang ay nagising tayo ng Panginoon, nanghingi tayo ng paumanhin sa Kanya, sumuko tayo sa Kanya para maging handa tayo sa Kanya pagbabalik. Kung hindi man natin nakikita ang ating sarili na nangyayari sa atin. Yung mga katangian o pagkakakilanlan ng mga taong babalikan ng Panginoon. Okay? So maging seryoso po tayo sa ating mga usapan, sa ating fellowship. Huwag tayong mahiya. Ipag-pray natin ang isa't isa. Tingnan natin, mga kapatid, kung anong kalakasan ang may dudulot ng pagsishare natin ng ating mga nakikitang karanasan
Do you see yourself as one of those whom Jesus Christ is coming back to? Because these identities in 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 to 18 are actually happening to you. Yan.